Good day mga idolo! Welcome back to another vlog dito sa Kosikel TV. So for today's video is may panibagong vlog na naman tayo dito sa ating channel. So for today's topic natin is bakit nga ba tamad rumod ang ating mga alagang kalapate? So yan ang pag-usapan natin mamaya, pero bago ang lahat, tamang linis muna tayo ng patuka ng ating mga alagang kalapate. So dapat maintain natin na nililinis natin yung patuka nila bago natin sila bigyan ng patuka para maiwasan sa sakit ang ating mga alagang kalapate. In the same time, sa tubigan nila lagi nating panatiliing malinis at bago. So dito rin nagpapatuka rin tayo dito sa mini stock club natin. Pero ang nakalagay dyan ngayon is yung ating binibreed na cookies and line inbreed. So yan. Itong mga inakay natin, kunin muna natin and ibilad natin sila sa araw. In the same time, tamang viewing na rin. So ganitong edad maganda mag-viewing ng ating mga alagang kalapate. So ito is 24 days pa lang. Tamang bilad and viewing na rin para mapamiliarize sila sa location ng ating loft mga idol habang di pa sila nakakaronda or nakakalipad. So ayan sila. Tamang painit lang din dahil napakaganda yung vitamin D sa ating mga alagang kalapate. So bali yan, start na rin tayo sa topic natin ngayon mga kalapatids. Bakit nga ba tamad rumod ang ating mga alagang kalapate? So let's go, warat na! So bakit nga ba tamad rumonda ang ating mga alagang kalapate mga kalapatids? So unang-una dyan, check natin kung kondisyon nga ba yung mga ibon natin. Baka kaya tamad silang rumonda dahil meron silang kuto or bulate sa kanilang katawan. So check natin yung kalapate natin kung may kuto mga kalapatids. So pag ibubukan nyo ganyan yung pakpak mga kalapatids, makikita nyo dyan na parang may mga paliliit na para siyang pahaba na mga black mga kalapatids. So, kuto na yon, yun na yung sinyalis na maraming kuto yung ibon natin. Yan. So, kung mapapansin nyo itong ibon natin, wala naman siyang itim-itim sa ilalim ng kanyang pakpak, mga kalapatids. At the same time, pag hawak-hawak natin yung alaga ating kalapate, parang mayroong langaw na pumapalibot na naglalakad sa balahibo ng ating mga alagang kalapate. So, mukha siyang langaw, mga kalapatids. So, dapat isa rin yun sa matanggal sa ating kalapate. Baka kaya tamad rumod na yung mga kalapati natin, wala sila sa kondisyon na lumipad mga kalapatids. So dapat i-maintain natin ang pagpapaligo sa ating mga alagang kalapate. Pwede once a week. Pero pag may nakita kayong maraming kuto yung ibon natin, paliguan natin sila ng shampoo na pangkalapate para matanggal yung mga parasite at kuto sa kanilang katawan. In the same time, pag napapansin nyo medyo payat yung ibon natin, baka isa rin yung sa senyales na meron ng bulate yung mga kalapati natin. So dapat regular din yung pagpupurga natin sa ating mga alagang kalapate. Yan. Isa rin yung sa dahilan bakit tamad silang rumonda dahil baka may may bulati sila sa tiyan mga kalapatids. So susunod naman is yung healthiness ng alaga nating kalapate. Baka kaya tamad silang rumonda dahil may sakit. Unang-una dyan, mapapansin nyo yung ilong ng kalapate, dapat puting-puti yan mga kalapatids. Pag medyo basa-basa yung kulay niya, parang basa-basa yung ilong niya na hindi kulay white yung ilong niya, baka may sipon na yung ibon nyo. So dapat gamutin nyo na agad yun mga kalapatids ng gamot para sa sipon ng ating malagang kalapate. So pangalawa, check nyo rin yung ngalang-ngala nila. Yan. Kung may makita kayong kulay dilaw, baka cancer na yun mga kalapatids. Baka kaya walang ganang rumonda yung kalapati natin dahil may nararamdaman silang sakit. Or sa respiratory naman nila, baka yung ipot nila is hindi siya buo, baka meron na problema sa respiratory kaya tamad silang rumonda mga kalapatids. Pag gumugulang na yung mga lagating kalapate, talagang tiyatamad na silang rumonda. Pag pumaparis na sila, mga nasa umiidad na ng 6 months pataas sa mga kalapate natin. So pumaparis na yan, yan na rin yung edad na tamad na silang rumonda. So ginagawa ko mga kalapatids, nagtotos na lang ako pag tamad ng rumonda yung mga alaga nating kalapate. Yan. Tsagain natin sa tos, lalo na pag lumalaro tayo sa karera. Yan. Dapat lang tayo na nagtotos sa ating mga alaga kalapate para mapamiliarize din nila yung pinagbibitawan natin sa kanila. Para pag nandun na sila sa kanilang pinaka-breaking point is alam na nila yung daan nilang pauwi. Hindi na sila aasa dun sa mga kasama nilang kalapating lumilipad, para madaanan nila yung kanilang daanan pa uwi. So next naman mga kalapatids, kaya baka tamad ng rumonda ang ating mga kalapati, baka naglulugon yung mga alaga nating kalapati. So once na naglulugon yung mga kalapati natin, kahit dapat wag na tayo nagpaparonda dyan dahil masakit ang katawan ng mga ibon natin dahil nagpapatubo sila ng kanilang mga balahibo. So baka tamad rumonda yung kalapati natin dahil naglulugon sila. Yan na lang muna natin silang
fully ano yung balahibo nila, fully na tumubo bago natin sila ulit parandahin mga kalapatids. Tamad talaga lumipad yung mga ibon natin pag mayroon silang nararamdamang masakit sa kanilang katawan. So in the same time naman, pagkagaling sa karera yung ibon natin, check din natin, baka meron na silang tamang, baka napaltikan, nabaril, or hinabol ng falcon. Check natin yung katawan nila, baka meron silang sugat. Kaya tamad silang rumonda dahil may nararamdaman silang masakit sa kanilang katawan. So next naman, bakit nga ba tamad rumonda ang ating malagang kalapate? So baka naman yung location ng loft natin is laging daanan ng tao or maingay. Isa rin sa dahilan bakit tamad lumipad ang ating malagang kalapate dahil stress sila. So unang-una dyan, laging hinahawakan mga kalapatids. Yan, dapat huwag natin laging hinahawakan yung kalapati natin. So ako ngayon ko lang ulit hinahawakan itong kalapati natin na to. Yan. Huwag yung everyday nawakan natin yung ibon dahil may stress yung ibon natin. Isa rin yan sa dahilan bakit tatamad silang rumonda. Mawawala yung pulbusin sa katawan nila. Magmumukha silang basa mga kalapatids pag laging natin silang hinahawakan. Yan. Hayaan lang natin sila na nakawala sa kulungan natin dahil yung nagpupulbos yung kanilang balahibo, diyan natin makikita kung kondisyon yung ating mga kalapate. So, pag nadadaanan yung loft natin ng mga tao, maraming tao, na-stress yung ibon natin diyan. At the same time, pag laging maingay, dapat yung location ng loft natin is dun sa hindi na nadadaanan ng tao, tsaka tahimik lang mga kalapatids para nakapag-relax yung mga ibon natin, makondisyon sila lalo. Yan. Pag wala sila sa kondisyon mga kalapatids, tsaka pag na-stress sila, yan, tatamad din lumipad yung mga yan dahil na-stress nga yung ibon natin. Ganoon din sa tao yan. Pag na-stress tayo, no? Tatamad din tayo takbo-takbo kung tayo man ay nagja-jogging. Ganoon din sa mga kalapate, mga kalapatids, panatiliin natin yung nare-relax yung ibon natin, hindi sila na-stress. So yun yung mga dahilan mga kalapatids, bakit nga ba na-stress yung ating mga alagang kalapate. So bali yan nga pala yung dahilan mga kalapatids bakit tamad rumonda yung ating mga alagang kalapate. So kung may natutunan kayo dito sa vlog natin ngayon, don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga upload mga kalapatids.